Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. So, kumbaga, kumbaga itong si Sara Duterte, Pulong at Harry Roque nasa DPWH projects pala sa noong 2020. 'Di ba? So, sangkot din pala itong mga pagmumukha ng mga 'to. 'Di ba? Mukha ni Sara, si Pulong, si Harry Roque, nako. Mukhang may bagong madadawit na naman. Oo, na pangalan ng mga mayayabang na tao. 'Di ba? Mukhang may makakasuhan na naman. Diba, si Sara Duterte, tagtad na nga ng kaso eh. Dumagdag pa to. May lumabas na naman bagong balita. Sampal po ito sa mga Duterte. Nako. Yes, si Maruhas talaga, mas magaling yun kumpara dyan kay Inday Sayad nila. Diba? Si Maruhas talaga, matino po yun. Diba? Matinong-matino. Sabi nga ni Maruhas noon, may ano daw, may droga daw dyan sa Davao, pagawaan daw ng pulburo. So hindi po tayo nagkamali. Kasi dyan sa Davao, ang dami po talaga dyan. Diba? Karamihan nga ng nahuhuli dyan ay kumbaga, galing sa Davao, no? Tapos binibiyahe nila papuntang Manila. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya ayan bilang alkalde ng Davao City. Ayan po yung mayor pa siya noon. 1 billion pesos na proyekto wishlist umano ni VP Sara noong 2020. Tibay mo. Tibay. Ang tibay ng mukha ni Chucky. Di kaya. Tama daw ginagawa ni Duterte sa dami ng violation na crimes against humanity. Di alam ang putik dilis talaga. O sinong DDS yan? Kakampi na ako. Kakampi na ako kay Digong. Sasabihin ko na sa aking vlog araw-araw na tama yung ginagawa ni Digong. Pero babarilin muna kita tapos lagyan kita ng tataniman muna kita. Tapos sasabihin ko na nalaban ka. Payag ba kayo? Babaliktad na ako ngayon Babarilin kita, tapos taniman kita, sabihin ko Duterte lang malakas. Okay lang ba? Okay lang sa inyo? Ano daw? Kaya pala, sanay magnakaw si Chucky. Kaya, kung okay sa inyo, di gawin natin. Ano, okay ba? Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang Nakalungkat ang isyong ito. 'Di ba? Kung talagang walang tinatagong kabulastugan itong si Sara Duterte, dapat siya na mismo yung naglabas niyan. 'Di ba? Siya na mismo naglabas niyan. Sasabihin, ito, wala akong kasalanan diyan at ano lang talaga, no? Trabaho lang. Pero bakit hindi niya sinabi yan sa publiko? Gulat nga tayo, lumabas to di ba? May ganyan palang sistema. Nung alkalde pa itong si Chucky. Di ba? May ganyan palang kabulastugan. Tatlo pa sila. Harry Roque, Pulong, at Sara. Tibay. budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi bycam o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous bycam insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget.
Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinsika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Kasi magpapalusot pa yan eh. Maghahanap pa yan ng palusot, kukonsulta pa yan sa mga lawyers nila kung anong dapat isagot. Kasi kung tatanungin mo diretsahan si Saray, ambush interview mo yan, walang may sasagot yan. Boba nga yan. Si Pulong, magpapalusot lang din yan. Palusot lang. Diba? Tandaan nyo, itong issue na to, sasagutin po nila yan. Pero papalipasin muna nila, mga ilang linggo pa yan bago sumagot. Kasi mag-iisip pa yan eh. Kung ano yung magandang isagot. Diba? Kasi baka mamaya pumalpak sila eh. Madulas. O, mapahiya pa. Pagpiestahan pa sa social media. Diba? Kaya itong mga Duterte na ito mga pre, wala po tayong aasahan dyan. Wala pong aasahan ang taong bayan dito sa pamilyang ito. Diba? Puro po kasinungalingan, galit, yung kanilang mga sasabihin. So, ano mapapala natin dyan? Taong bayan, makikinabang ba sa mga puro galit ng Duterte? Yung mga paninira sa gobyerno, makikinabang po ba tayo dyan? Hindi. Di ba? So, ang kasinungalingan ng mga Duterte, makikinabang po ba tayo dyan? Hindi. Pinagluloko lang po nila yung mga DDS lang. DDS lang naluloko dyan. Di ba? So, ngayon mga pre, ito, idugtong po natin ito. Okay? Idugtong po natin ang about dito, no? Kay Martin Romualdez. Ayan. Pag-usapan po natin mga pre. Ayan eto sa panahon ngayon, madaling sumigaw, madaling magparatang. Katulad ng ginagawa ng mga Duterte, puro paratang, saldi ko, ganun din, paratang. Yan naman po yung diskarte nila at gawain nila. Diba? Pero sino ba talaga yung merong ebidensya? Sino ang may gawa? At sino ang puro salita? Sino? Habang ang bansa ay naghahanap ng direksyon, isang pangalan lang yung patuloy na nandyan, no? Walang iba, kundi si former Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Tahimik naman po ang taong ito. Tahimik, 'di ba? Hindi po siya maingay. Pero matatag, 'di ba? Pero yung maingay diyan, kumusta po sila yung mga maingay diyan? 'Di ba? Tad-tad ng kaso. Yung mga maingay diyan. 'Di ba? Bida-bida. Mga bida-bida diyan, alam natin, mga naka-green yun, naka-green. 'Di ba? Sa gitna ng kaliwat kanang paratang, si Romualdez ay dumaan sa masusing pagsusuri, 'di ba? Mula sa Kongreso, sa mga ahensya ng gobyerno, hanggang sa mata ng publiko. At ano yung lumabas? Walang matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa sinasabing flood control scam o sa corrupted 2025 budget. 'Di ba? Pero natalakay po natin kanina na itong si Sara Duterte, Pulong at Harry Roque ay kumbaga nandun po yung pangalan sa DPWH projects. 'Di ba? Sila yung nandun, may pangalan talaga sila. 'Di ba? Ito po, hindi po ito haka-haka lang. Hindi po ito matatawag na chismis. 'Di ba?
kundi malinaw na resulta ng pagsusuri. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit siya ay muling mahahalal, 'di ba? Ibig sabihin, may tiwala ang kanyang mga kasamahan, may kredibilidad, 'di ba? Oh. Samantala, may isang opisyal na paulit-ulit na sasangkot sa kontrobersya, issue ng pondo, issue ng transparency, issue ng pananagutan. Habang si Martin Romualdez ay umaharap sa mga tanong, 'di ba? Mga kabilang kampo ay tila mas abala sa pagdepensa kaysa sa paglilinaw. Hindi naman ito personal. Ito ay tanong ng pamumuno. Sa panahon na kailangan ng bansa ng malinaw na direksyon, ang gusto ng tao ay leader na sumasagot, hindi po umiiwas. Kasi minsan, pag tinatanong mo yung mga naka-green, tanungin mo sila, sagot, no comment. No comment. Ang tunay na leader, hindi kailangang sumigaw para pakinggan at ang tunay na leader, hindi kailangang manira para pakinggan. Pakinggan ka lang. 'Di ba? Hindi kailangang magdrama para paniwalaan. At lalong hindi kailangang magtago sa likod ng emosyon. Si Martin Romualdez ay nananatiling nakatayo. 'Di ba? Hindi dahil perpekto. Kundi dahil handa po siyang sumagot sa mga katanungan. 'Di ba? Handa po siya. Nandyan po. So, sino ang mas karapat dapat pagkatiwalaan? Ang tahimik na nagtatrabaho o ang maingay pero walang laman yung sinasabi? Ano sa tingin niyo mga pre? Comment down below kung ano yung reaction niyo dito. Yung iba maingay, yung naka-green, parang lata na walang laman. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang taong tahimik po, meron po yan ito. Pero ang taong maingay, bida-bida yan. Walang bobo yan, bobo. Diba? Kayo, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento, mga reaction. Ayan Diba? At syempre mga pre, ayan siguro hanggang dito lang muna yung ating live ngayon at mamaya may live po tayo mamaya. Abangan nyo po yan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Kalimbangin nyo na po yan. Mag-like na po kayo, mag-subscribe na po kayo. Ayan. So, paalam po muna pansamantala mga pre. Ingat po kayo lahat.